Okay, sige po, tayo pong lahat ay magsimula na sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pag-uusapan ay nasa James chapter 1 o Santiago, no? Chapter 1. Let us pray. Simulan po natin to sa isang maikling panalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat Panginoon sa inyong panibagong buhay na ipinahiram sa amin. Salamat Panginoon sa panibagong hininga na meron po kami. Lord, bilang mga taga-sunod mo, we pray, Lord God, na matutunan po namin, Panginoon, ang mga bagay na aming pag-aaralan ngayon at magbigay ito sa amin, Panginoon, ng isang inspirasyon upang mas maging matibay kami, Panginoon, sa aming pong mga pananampalataya sa inyo. And Lord, we hope and pray na bigyan nyo kami, Panginoon, ng magandang panahon ngayong araw na ito. Pawiin nyo, Panginoon, yung masamang panahon sa aming paligid. At kayo po, Panginoon, na patuloy na mag-ingat sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Butin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin at samahan niyo po kami palagi. Ito po ang aming samod na langin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Siguro, ang iba po sa inyo pag sinabing ang buhay ng Kristiyano, no? Pag sinabi yung phrase na ang buhay ng Kristiyano, ang kasunod nun palagi ay masayang tunay. Ano? Tunay naman po talaga na masaya ang buhay Kristiyano. At ito ay punong-puno ng kulay. Kuminsan, maraming pagsubok. Kuminsan naman, marami ding tagumpay. Pero alam ko, mas lamang yung pagsubok dahil hindi naman po ito natatapos. At sa bawat pagsubok po, nagtatagumpay po tayo dahil po sa lakas ng atin pong Panginoong Hesukristo na nasa atin. At ang buhay ng Kristiyano ay matuturing po natin na isa sa pinaka interesting, no, na pag-usapan sa ating buhay kasi tayo yun no? Tayo po yan bilang mga mananampalataya ni Kristo at tagasunod ng ating pong Panginoong Hesus. Ang buhay Kristiyano ay isa sa pinaka magandang pag-usapan dahil ito ay magbibigay sa atin ng kalakasan sa bawat isa sa atin, pinagdadaanan din pala ito ng kapatid ko sa pananampalataya. Hindi po ba pagkaganon yung narinig natin? No? Dito po sa James chapter 1, ay parang ganun po ang nakalagay dito, pagka i-compress natin siya sa isang maikling word, no? Makikita natin na parang tinutukoy dito ang pagiging isang ganap na Kristiyano o tagasunod ng ating pong Panginoong Hesus, no? Hinati ko po ito sa tatlo pero doon tayo sa may pangatlo po magbababad, no? Ang una po ay ang kagalakan sa gitna ng pagsubok, no? Ang buhay Kristiyano ay kagaya rin nito. Ang kagalakan sa gitna ng pagsubok sapagkat hindi po natatapos ang pagsubok sa buhay, no? Nang sabi sa may verse 2, di ba? Mga kapatid, magalak kayo, no? Kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, no? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo ay maging ganap at walang pagkukulang. So, sabi doon, sa lahat ng uri ng pagsubok, no? Sabi sa English, in all kinds of trials, magalak tayo, no? Tunay naman po na sa lahat ng pagkakataon ay may pagsubok. Kahapon may pagsubok, ngayon may pagsubok, bukas may pagsubok. Pero ang paalala ng Biblia ay maging magalak. Ayun po ang buhay Kristiyano, no? Na kahit may pagsubok, nakangiti, no? Ang paalala lang po palagi, huwag kang ngingiti mag-isa, dapat may kasama. Po? Pero totoo niyan, mga kapatid, bilang sa buhay Kristiyano na meron po tayo, no? Kuminsan talaga susubukin tayo. Kuminsan may mga times na mabigat, may mga times naman na magaan. Pero lahat ng 'yon, pagsubok. At sa bawat pagsubok, ang paalala sa atin ay maging matatag. Dahil ito ay nagdudulot ng katatagan ng mananampalataya sa atin. Yung mga pagsubok po na ito. Kaya dapat ay magalak, no? Dapat nakangiti. Kung may katabi ka ngayon, ngitian mo siya. Sabihin mo, mapalad ka kapatid. No? Dahil tayo ay may pagsubok. Dahil ito po ay magre-resulta ng katatagan ng ating pong pananampalataya. No? At sabi pa doon, pagka kinulang tayo, maaari tayo humingi ng
karunungan sa Diyos, no? Sabi sa James chapter 1 verse 5. At huwag tayong magpabago-bago ng isip, no? Hindi pa pwedeng ngayon ay haharapin mo yung pagsubok, bukas hindi. Pag humingi ka ng karunungan sa Diyos at hindi mo kaya yung isang bagay, gagawin mo yun at tatapusin mo yung mga pagsubok po na yun, no? At sabi parang verse 9 hanggang 11, ano man yung season ng buhay, kung ikaw ay mayaman ngayon, magalak ka. Kung ikaw ay naghihirap ngayon, magalak ka rin. So, lahat ng yun, no? Sabi ng verse 9, gusto ko ano yun, dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y tinataas ng Diyos. At gayon din naman ng mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. So, ibig sabihin mga kapatid, ang bawat season ng buhay, may time na promotion, may time naman na ibababa, no? Pero hindi ibig sabihin nun na malulungkot tayo kapag mayroong mga pagbababa sa atin ng Panginoon. Magalak pa din tayo. So, ibig sabihin, anumang season ng buhay, talagang dapat magalak, no? Hindi po pwedeng manatili tayong nakasadlak sa kalungkutan. Hindi po pwedeng manatili tayong nakasadlak sa kasakitan sapagkat dapat tayong magalak. Sabi rin niya ng 1 Thessalonians, di po ba? No? Magalak palagi, no? Pangalawa, ay pinapakita dito ng Biblia sa Santiago ang katuruan sa kagalakan, no? Sa kabila ng mga tukso. Sabi ng verse 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, no? Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala, no? Na ipinangako ng Panginoon ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan ay sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Hindi po ba napakaganda ng paalala sa atin ng Biblia ngayon? Ano po? Na kung may pagsubok ay huwag tayong matukso, na i-count ito galing sa Diyos. Dahil hindi po nagbabago ang Diyos. Ayun yung sinabi ng verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. No? Ibig sabihin, mga kapatid, nananatiling tapat ang Diyos sa atin. Kung may pagsubok, manatili rin tayong tapat sa Kanya. Sapagkat ang katapatan po, no, ang sabi ng verse 12, ay may gantimpala. Merong siyang ibibigay sa atin. But we're not after dun sa reward. Ang kinakailangan po natin ay manatiling tapat sa gitna ng pagsubok at hindi matukso na tuluyan tayong lamunin ng atin pong sariling mga pagnanasa, sariling kagustuhan sa buhay po na ito. No? May tukso, may pagsubok, pero hindi po tayo bibitaw. Yun po ang buhay Kristiyano. No, kaya nga ako tuwan-tuwa kapag nakakita po ako ng mga kapatid po natin sa pananampalataya na bagamat ang daming, kumbaga, parang sinasampal ng magkabilat kaliwat kanan na problema, pero nakangiti pa rin. Ano po? Doon po ako manghang-mangha sa mga taong ganoon. Na talagang ang pag-asa nila ay wala dito sa mundo, kundi ang pag-asa nila ay nasa ating pong Panginoon. No, kaya matutunan po natin na patuloy po tayong magalak anuman pong sitwasyon ng buhay ang meron tayo. Oy, baka naman po nasasabi mo yan, Pastor Jeff, kasi wala ka pang pagsubok na dinadaanan na mabigat. Mga kapatid, hindi po para i-compare yung sarili po natin sa iba. Pero kahit anong sitwasyon ng buhay po natin, ay matutunan po nating magalak. Hindi naman po dahil tinatawanan natin ng problema ay binabaliwala na natin ito. Kung hindi kaya tayo nangingiti sa kabila ng problema, dahil alam po natin, ang Diyos ang siyang tutulong po sa atin. At doon po yung confidence natin, hindi po ba? Yun yung pinag-aralan natin nung Monday, no? Yung about sa pananampalataya. So, yun po yung pangatlo, ito po yung biblical na pananaw sa pakikitungo sa iba. Ano? Sabi po doon ay sa verse 19,
Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. No? Ito po, biblical din po ito. No? Bilang mga Kristiyano, kinakailangan ma-apply po natin itong bagay na to. Simple lang, di po ba kung pakikinggan, kung babasahin? Sabi doon, maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. No? May naiisip po ba kayong specific na tao na ganito ang karakter sa kanyang buhay? Nakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. May naisip po ba kayo o kayo mismo yon? Kung kayo yon, praise the Lord. At kung hindi pa, subukan po nating i-apply sa ating buhay araw-araw. Ano po? Na maging alisto sa pakikinig. Di po ba, minsan kapag may sharing, mas gusto natin yung nagsasalita na nagsasalita. At nakakaligtaan natin ang buhay Kristiyano ay kuminsan patungkol din to sa pakikinig. No? Na may mga tao sa paligid natin na ninanais nilang mapakinggan. At maging dahan-dahan lang po tayo sa pagsasalita. Maingat, no? Maging maingat po sa ating mga sinasabi at hindi agad nagagalit, no? Mahirap kasi kapag nilamon agad tayo ng galit. Baka iba yung mangyari, no? Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo at alisin ang masasamang asal, mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay ang kakayahang magligtas. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Yung tinutukoy po dito yung salita ng Diyos. No, itanim natin sa atin pong puso yung salita ng Panginoon para hindi tayo kainin o lamunin po ng galit. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. No, yun po yun. Kung ito'y papakinggan lamang ninyo ngunit hindi isasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Tapusin po natin, sapagkat ang nakikinig sa salita ngunit hindi sumusunod dito ay tulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa ng hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inakala ni naman na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, ginadaya niya lamang ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang dumi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa ng kasamaan ng mundong ito. So, yun po yung buhay Kristiyano. No? Ang buhay Kristiyano ay bukod sa nagpipigil ng galit, nakikinig at nagsasalita ng maingat, ito po ay inia-apply yung mga bagay na nababasa niya po dito sa Biblia. Dahil kung hindi natin ito i-apply, ang sabi ni Santiago, ni James, ay para tayong isang tao na humarap sa salamin pero hindi natin tinanggal yung dumi sa ating mga muka. No? The Bible is like a mirror. Kapag tumingin tayo, may nakita tayong dumi, tatanggalin po natin iyon intentionally because ito po yung makabubuti para sa atin at makapagbibigay po ng karangalan at kaluwalhatian sa atin po, Panginoon. So malinaw po sinasabi dito ng Biblia na hindi pa pwedeng maging relihiyoso kung hindi naman inia-apply yung bagay na ito, no? May maganda nabasa natin, maging magalak sa gitna ng mga pagsubok, kagalakan, kahit kapag may mga tukso, dapat hindi natin gagawin yung gusto natin, sarili natin gusto, kundi yung gusto pa rin ng Diyos. At pangatlo, ay kung paano tayo makikitungo sa iba. Pero kung alimbawa, nabasa lang natin ito, tapos hindi naman natin ginawa, information lang po yun, mga kapatid. No? Nagkaroon lang tayo ng dagdag information. Ganito pala dapat. Pero hindi natin ginawa. No? So, walang buhay yung
nabasa natin. Pero kung gagawin natin to, i-apply po natin ito sa ating buhay. Praise the Lord. Dahil unang-una, hindi naman po tayo yung mapaparangalan kundi ang ating Diyos sa buhay po natin. Ano po? Pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. Yun po yung dapat natin gawin. Instead na, okay, sige, maganda rin naman po, nakabisado, no? Alam natin word by word. Pero higit sa lahat na mas mahalaga, isabuhay po natin ito. No, kung paano tayo makikitungo sa iba. Unawain ninyo. Sabi doon, maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Ang buhay Kristiyano po, ganito dapat. Mahirap po ba, no? Pagka tayo ay maging magagalitin, tapos sasabihin sa atin ng kapitbahay natin, tapos nagagalit tayo, ay, Kristiyano pala yon. Ganun pala ang Kristiyano. Hindi ba? Parang ang pangit tignan o parang hindi siya appropriate na maging tag sa atin. Ay, Kristiyano pala yun. Bakit siya ganon? No? Mas maganda kung, ay, kaya pala siya ganon magsalita, napaka malumanay, nakikinig palagi. Hindi agad-agad nagagalit kasi Kristiyano pala siya. Mas maganda po kung ganon. So nga kapatid, that is the real definition of being a Christian. No? Bukod sa masayang tunay, ina-apply po yung salita ng Diyos. Yun po ang totoong Kristyanismo. So, hindi lang po tayo basta religious person, but our relationship with the Lord, yun po yung nagbabago sa atin, inside and out, sa pamagitan po ng ating pong mga ginagawa sa buhay. So, mga kapatid, ang challenge sa atin, mamuhay bilang isang Kristiyano at ipakita ito sa ating paligid. Na bagamat may pagsubok, kayang-kaya natin. At kung paano tayo nakikitungo sa iba, ipakita natin si Kristo sa kanila. Magandang umaga po. Tayong lahat ay manalangin. Let's pray. Our God and Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito. Samahan niyo po kami at pagpalain, Panginoon, sa araw na ito, samaan at gabayan, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Ano man pong pagsubok ang meron po kami, alam po namin na hindi mo kami pababayaan at bibigyan mo kami, Panginoon, ng katatagan upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok. At higit sa lahat, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na mai-apply, Panginoon, yung sinasabi po ng inyong salita na maging alisto sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit sapagkat ito po, Panginoon, ang nararapat po namin gawin sa pakikitungo po namin sa ibang mga tao. Lalo tigit, Panginoon, sa mga kapitbahay po namin, sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na hindi lang namin ito basta narinig, Panginoon, kung hindi, mai-apply po namin sa buhay po namin. Gusto po namin, Panginoon, na kayo lamang po ang siyang patuloy na maghari sa amin, Panginoon. Bless us today, and each and every one of us, Panginoon, ano man po yung aming dadaanan, ano man po yung aming gagawin. Ang aming pong hiling ay pagtagumpayin niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Good morning po sa bawat isa. Mag-ingat po kayo at may bagyo ata, kaya makulimlim. So mag-ingat po sa daan, ang mga nasa daan, at mag-ingat po sa pagpasok at manatili pong ligtas palagi. God bless you all. Have a nice day.